Para makamit ang tunay na flood control, naniniwala si Senator Ping Lacson na kailangan muna ng grid control. Ayon sa mambabatas, nagpalamon sa ganid ang mga opisyal ng DPWH at mga kasabwat nitong contractors kahit pa sino ang kanilang magarbyado sa gitna ng pangungurakot. Narito si Raymond Dadpaas. Maliban sa flood control ay hinahanap ngayon ng ating mga kababayan ay grid control. Ito ang inilahad ni Senador Panfilo Ping Lacson sa pagtatanong sa kanya ni Senate Minority Leader Tito Soto III. Kaugnay pa rin ito sa kanyang privilege speech tungkol sa malawak na katiwalian sa mga flood control project na kung hindi substandard ay ghost project. Ayon kay Lacson, hindi na kontento ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontraktor sa tinawag niyang pie sharing o hatian sa kita. Ginawa ng ghost o guni-guni na lang ang mga proyekto. Sumobra na ang mga ito sa pagiging ganid kaya't wala nang pakialam kahit sino ang masagasaan. May modus ang mga district engineers na hihiramin ang lisensya ng mga kontraktor at sila na ang mag-i-implement ng proyekto. Kapag natanggap na ang project designation order ay siya na ang mag-assign ng project engineer, inspector at mag-i-issue na din ng statement of works accomplishment kahit wala ang proyekto at maniningil na ng bayad. Kaya't para sa senador, dapat lang managot administratively at criminally ang mga sangkot sa mga katiwalian. In the course of time, Mr. President, hindi na nagkasya doon sa tinatawag kong pie sharing. Nagtipid pa, nagmenos pa, ginos project na, minaximize na. Kaya nga sabi ko, hindi na flood control ang hinahanap ng Pilipino, grid control. Kasi nasobra na yung grid na sinagasaan ng lahat. Wala na. Hubris. Yung tawag natin doon, Mr. President, hubris. Tingin ni Lacson ay bigo ang monitoring system ng Department of Public Works and Highways na pantayan ang mga infrastructure project tulad ng flood control projects kaya nakalulusot ang mga questionable proyekto. Ang monitoring system ay nasa pangasiwa ng isang undersecretary ng DPWH kung saan ito dapat ang nagbabantay sa progress o status ng mga infrastructure projects ng ahensya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pwede mamahiya pero dapat may due process. Ito ang tugon ng Commission on Human Rights sa mungkahing shame campaign ng Department of Transportation laban sa mga repeat traffic offenders. Pero paliwanag ng komisyon, responsibilidad ng DOTR na hindi magdulot ang kanilang inisyatiba ng isang trial by publicity. Ang mga detalye sa ulat ni Jackie Resho. Hindi tutol ang Commission on Human Rights sa panukalang shame campaign o pampublikong pamamahiya ng Department of Transportation sa mga repeat at grave traffic violators basta't dumaan ito sa due process. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni CHR Commissioner Attorney Beda Epres na wala silang nakikitang paglabag sa karapatang pantao ng naturang kampanya basta't ito'y dumaan sa tamang investigasyon. Ayon kay Attorney Epres, magiging paglabag lamang ito kung ang pag-publish ng mga pangalan ng violators ay magbubunga ng trial by publicity. Sa may Skyway, kung ito po ay dumaan naman ng due process, ibig sabihin na imbestigahan na nila, napatawan na nila ng sanction, at ang purpose lang ay i-publish lang yung pangalan ng mga ito, wala po kaming nakikitang problema. Pero kung ang pinakadahilan lang talaga is para pahiyain na hindi pa po dumaan sa due process, baka po meron po itong paglabag sa karapatang pantao. Alam mo? Paliwanag naman ni Attorney Epres, hindi pinapangalanan ang mga violators o suspect ng krimen dahil nagpapatuloy ang investigasyon dito. Ito ay upang maiwasan ang public humiliation sa mga nakasuhan, lalo na kung mapatunayang wala naman itong sala dahil dito na posibleng malabag ang kanilang human rights. Lalo na po sa ating social media ngayon, pag na-flash na yung pangalan mo dyan at sinabing ginawa mo ito, naparatangan ka ng ganito, although pending investigation pa, nakatatak na po sa isipan ng mga tao na ay nakomit na niya yung crime. Pero halimbawa pong later on ay napawalang sala siya. So yung epekto po, yung public humiliation na tinatawag natin ay naandun na, napahiya na po siya. Yun po siguro kasi ang dahilan kung bakit iniiwasan na pinapangalanan habang pending pa po yung investigation.
Payo ni Atty. Epres sa DOTR, tiyaking mayroong due process o investigasyon sa mga kaso ng mga traffic violators bago ilabas ang kanilang mga pagkakakilanlan sa publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa temang Strength in Motion, Hope in Action, ipinangako ng UAAP Season 88 ang matinding laban ng mga atleta at pagdiriwang ng tapang, disiplina at pagkakaisa. At bilang host, inihayag ng UST ang layunin ng tema na makapagbigay inspirasyon para sa pagkakaisa. Kasabay ng selebrasyon ng Jubilee of Hope. All roads lead to Espanya. Inanunsyo na ng University of Santo Tomas ang mga detalye para sa opening ceremony ng UAAP Season 88 na gaganapin sa September 19 sa UST Manila Campus. Inaasahan ng malaking pagdiriwang na magtatampok ng iba't ibang aktibidad at mga tradisyong tatak Tomasian. Sa press conference na idinao sa Dr. Robert C. Grand Ballroom ng UST Paredes Building kahapon, inanunsyo na ang opening program ay inspired ng Paskuhan at Freshman Welcome Rites ng UST at magbibigay din sa Jubilee Year of Hope ng simbahan. So this year, as have been mentioned by our colleagues here, we'll be using the theme Journey of Hope that is aligned with the Jubilee celebration of the Church. It unfolds through constant motion in staging, visuals, and performances. So every element symbolizes the determination and resilience of the UAAP community moving forward together. Magtatampok ito ng Eucharistic Celebration, official program at concert mula sa Tomasian community. Maliban dito, ipinaliwanag din ni Reverend Father Rodel Cansancio ang dahilan kung bakit sa UST campus gaganapin ang ilan sa mga major events sa pagsisimula ng UAAP season. For our hosting this season, especially for the tournaments, we face the challenge, especially next month, because of the FIVB Men's Volleyball Championship. So practically, lahat ng mga big venues like Araneta and MOA, hindi available. So that's the reason why. Well, the practical reason is we want to have the opening at saka yung start ng basketball season here in the campus. But of course, other than the practical reason, just like what I've said before, also yung symbolic reason, because we had the opening in season 79 here at the campus, and we would like to continue that practice or that tradition. Pagdating naman sa mga pagbabagong dapat abangan sa season 88, For this season 88, so the Board of Managing Directors decided to transfer Judo and Taekwondo on the second semester. Okay? And I would like also to inform the UAP community that for this season, UAP High School Baseball will be coming back, okay? Yung baseball. And also, we'll be introducing the tennis boys or high school for this season 88. So those are some changes in the schedule. opisyal na magbubukas ang UAAP Season 88 sa September 19 sa UST Manila. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.